So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mukhang hindi lang po pamilya Duterte ang tatamaan dito po sa ginawa ni Ombudsman Rimulya. So, sa hindi lang po nakakaalam, ito galing itong Inquirer. Sabi dito, Ombudsman Rimulya lift SAL and restriction imposed by Martires. So, ito nga po yung binabanggit natin dito na hindi ko po talaga makuha yung benepisyo at dahilan kung bakit po ginawa ni Martires na itago yung SALN ng mga public officials. Wala akong ibang makitang dahilan dito kundi protektahan yung pagnanakaw at yung gagawing korupsyon ng mga public officials sa panahon ni Digong. So ito nga yung point natin mga ka-Streetwise, no? Kaya po lumakas ang loob ng mga politiko or mga senador, congressman na mangurakot kasi nga po, nagsimula po yan nung panahon nga po ni Digong. Especially nga na ito ngang SALN, pinatago niya kay Ombudsman Martires. So yun, nasanay, hanggang nadala nila ngayon. Okay. So ang point natin dito mga kababayan, no, dito po sa ginawa nga po ni Ombudsman Rimulya, hindi lang po talaga Duterte ang tatamaan dito. Yung mga nakinabang po talaga mula noon hanggang ngayon, mukhang tatamaan dito. Di ba? So ngayon, tingnan natin ito, basahin natin ito. Sabi dito, Ombudsman ni Congressman Rimulya implemented the policy shift by releasing a memorandum lifting the access restriction on SALN which Assistant Ombudsman Nico Calaviano presented before the media during a press briefing on Tuesday. So si Calaviano pala from DOJ, lumipat din palang Ombudsman, no? Oh, good job. This decision is guided by a simple principle: the public has a legitimate right to know how does in government acquire and manage their wealth. So, mga ka-Streetwise, ito yung sinasabi natin dito. So, karapatan po nating taong bayan na malaman kung ang isang politiko ba o isang public servant ay yumayaman mula nung siya po ay naupo sa gobyerno. Sobrang basic yun eh. Actually, sa totoo, hindi ko talaga makuha kung anong point, kung anong rason, kung bakit nga ginawa ni Martires yan, na itago po yung SALN sa taong bayan. Dapat nga, actually, mga ka-Streetwise, no, kung ako tatanungin ninyo, kung ako lang tatanungin ninyo, dapat po pati si Martires, dapat imbestigahan din eh. Kasi, yung 7 taon po na pamumuno ni Martires, dyan po sa Ombudsman, inutil po siya doon. Wala po siyang nagawa doon. Yung mga kaso na plunder, no? Imbis na i-appeal sa Sandigan Bayan, pinabayaan niya lang. 'Di ba? Meron tayong mga kinasuhan, 'di ba, nung sangkot kay Napoles. So pwede pa lang i-appeal 'yon, hindi po nag-appeal si Ombudsman. Yung Parmali. Tahimik din lang din po si Martires nung Parmali. Yung mga yung flood control, alam naman po natin na nagsimula po yan ng panahon ni Digong. Walang ano doon. Wala tayong dapat pagdebatihan doon. Pero nala kung DDS ka, no? So ngayon, mga kababayan, ito, lakihan natin to, no? Ito po yung huling SALN nga po ni Sara. Okay. So, 2007, so yung net worth niya, 13 million. 2007, 13 million na. So ngayon, ang lumalabas dito, yung huling SALN po ni Sara, 44 million. Mayor siya nito 2017. After nun, wala na po tayo nakitang SALN kasi nga po, tinago na po ni Martires. Diba? 2022 hanggang ngayon, wala pa rin po. Tapos, okay. So ngayon, ang point natin dito, kayo po ba, maniniwala po ba kayo na 44 million lang po yung SALN ni Sara noong 2017 kung kailan mayor siya at kung kailan nga po presidente yung tatay niya? So, parang lumalabas, di ba? Kasi, ito kasi pag sinabi mo kasing SALN, mga kababayan, kasama po dyan yung ari-arian, bahay, lupa, pera sa bangko, sasakyan, alahas, basta lahat ng pagmamayari mo nandyan. So, naniniwala ba kayo na 44 million lang po yung SALN ni Sara? No, parang kaparas lang siya ni Mike. Sabi nga ni Mike, parang paras lang kami. Di ba kasi si Mike, mga kababayan, di ba, may negosyante, may mga branches po ng salon.
O may pang branches ng yung mga pa-facial. Yung La Vibe. Oo. Yung 360 Salon. Mike Cervera Salon. Nagbebenta pa ng relo. Di ba? So matotal 44 million. Kasi kung negosyante ka, kasama yun eh. Yung property mo sa negosyo. So, 44 million lang po yung sala ni Sarah. Parang napakalabo naman. And by the way, continue natin to, no? May balita dito from bilyonaryo ata eh. Tingnan natin to. Ito kasi, ito nga yun. So, panoorin muna natin to Senador Amy Marcos ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez matapos sabihing handa siyang isapubliko ang kanyang SALN. Sabi ni Amy, hindi niya kinikwestiyon ang kahandaan ni Romualdez na maglabas ng SALN pero mas interesado siyang malaman kung totoo ba ang laman nito. Maging ang issue ng posibilidad na maging... Putulin muna natin doon mga kababayan, no? So actually, no, ganyan po talaga kabobo tong si Amy. Hindi ko po talaga alam kung bobo talaga to, nagbobobobohan lang. In the first place, no, sabi ni Amy, hindi po ako naniniwala dyan na maglalabas ng SALN si Martin. O kung maglalabas man, totoo ba yung mga nakalagay doon? Continue muna natin. Sige, continue natin. Para makuha natin yung point ko. Sige, continue natin. State witness ang pinsan, hindi rin approve ang senadora. Wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo bang yun lang? Parang Korean Totoo bang yun lang? telenovela, bagong plot twist, wag muna tayong lumundag. Naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayo magpaandar sa kung ano-anong... Ang ating magsalita nito, no? So, ngayon mga kababayan, no, sinasabi natin dito, ang gustong palabasin ni Amy, no, kung maglalabas man ng SALN si Martin Romualdez, totoo ba yun? Nakalagay ba lahat? Actually, dapat mo ilagay lahat. Kasi mas lalo pong kang makakwestiyon pag hindi mo nilagay lahat. Bobo talaga nito. Ito nga actually, na-explain ko na ito sa ibang channel eh. Explain natin. For example, meron kang ari-arian, kunwari bahay. Yung bahay mo worth 1 billion pesos. So, malaki. So, hindi mo pwedeng ilagay sa SALN mo kasi nga, malaki masyado. Kwestiyon ka. So, mangyayari po nun, may property, may bahay. Malalaman po ng taong bayan yan, especially po ng ahensya ng gobyerno, na merong bahay na nakatiwangwang dyan. Kasi may property eh. Tapos pag nalaman pa na nakonekta sa'yo yan, ang magiging tanong dito, ba't hindi mo sinama sa SALN mo yan? Sa'yo pala yan. Hindi pwedeng hindi mo ilagay. Mga kababayan, hindi mo pwedeng hindi ilagay. Kasi pag hindi ka naglagay, mas lalo ka makakwestiyon kasi makikita po yan. For example, negosyo. Ang laki na ng negosyo ko. Hindi ko muna sasama sa SALN, baka masilip tayo. Ang problema, ang negosyo, registered sa SEC, registered sa BIR, at malalaman na ikaw rin may-ari. Pero lang kung idadami mo, pero kahit idami yan, pag na-connecta, malalaman pa rin yan na konektado sa'yo. So, mas questionable mga kababayan kung ito po itatago mo. Parang nangyari kay ERAP. Di ba si ERAP, di ba yung sinasabi nila dati na ERAP mansions? Ang dami pong hindi dineclare ni ERAP na mga bahay sa SALN niya. Ano nangyari doon? Di nasilip si ERAP. Isa yun sa mga dahilan kung bakit po siya napa-impeach. Yung hindi po pagdeklara ng tamang SALN. Ito kayo, paano naman pag pera, pag tinago? Pag pera, mga kababayan, may paper trail po yan. So, doon po magsisimula ang lahat sa SALN. Bobo na yung Amy talaga, no? Ano ko ba? Parang okay lang maging ingot-ingot ka, basta maging critic ka lang. Parang ganun labas, di ba? So, ngayon, no, kung babalikan natin itong mga balita dito. Okay. So, si PBBM din mga kababayan, no, Malacanang assured the public that all members of the executive department, nakalagay members of the, that all members, so ibig sabihin lahat ng executive department, including President Marcos, will comply with directive from the Office of the Ombudsman allowing public access to statement assets and liabilities and net worth.
So parang naging ano no, mas makapangyarihan pa si Remulla dito kay sa presidente. Kasi sabi ni Ombudsman, o labas niyo yung SALN ninyo. O sabi ng presidente, o sige, labas namin. So nag-comply po itong si Presidente Bongbong Marcos sa gusto po ng Ombudsman kay Boying Remulla. O di ba? Actually, sinasabi ko nga, ako po kasi mahilig po ako magbasa ng mga comment. Ito napaka-basic na po nito no, na ang nakalagay dito, all members of the executive department. Tapos mababasa ko sa mga comment, bakit naka-focus lang sa mga Duterte? Duterte na naman ang target dyan. Kung di ba naman tanga itong mga details na to, ang nakalagay nga dito, all members of the executive department. So, ibig sabihin yun, kasama presidente ng Pilipinas doon. Kasama po dito yung mga appointees ng presidente. Yung mga secretaries from PCSO, from DND, from Department of Agriculture, lahat kasama. Mga buko kasi itong mga details na to. And by the way, mga ka-streetwise, ito pa yung nirereklamo ko nga kay Ombudsman eh. Oh. Ito unlikely martyrs aspiring ombudsman, okay, want lifestyle check in government. Oh, di ba? So, alam naman po natin no, na ang ginawa nga po ni Martires diyan po sa ombudsman, tinanggal po yung lifestyle check. So, tingnan nyo kung anong klaseng katangahan yung ginawa, no? So, sabi ko nga sa inyo kung tayo po pag mag-a-analyze po ng galaw ng politika, mas mag-focus po tayo doon po sa intensyon, wag po sa ginagawa. 'Di ba? So ngayon ang tanong ngayon natin dito, ano ba yung intensyon ni Martires para itago ang SALN sa taong bayan? At ano rin ba ang intensyon ni Martires kung bakit niya pinatigil itong lifestyle check sa mga public officials natin? Ano ang intensyon? So, pwede tayo conclude. Kasi ang point dito, sino bang makikinabang doon? Sino bang makikinabang sa pagtago ng SALN at saka sa pagtatago nga po ng kayamanan? No? Sa hindi paggawa ng lifestyle check. Ang makikinabang po dyan politiko. Diba? Government officials po makikinabang dyan, di po taong bayan. So, ano ibig sabihin nun? Napaka-basic lang naman. Si Martires po talaga, imbis na magkakampi ng taong bayan, naging lapdog po talaga ng mga Duterte. At syempre, dahil nga po sa ginawang katangahan niya ni Martires, marami po nakinabang po dyan ng mga politiko, kaya nasanay po magnakaw. Di ba nakapagnakaw sila? So, akala kasi nila, habang buhay nandyan si Martires, no? Kaya yun. So, yun mga kababayan. So, kayo po, no? Ano po masasabi nyo nga po dito sa pagbukas nga po ng SALN, no? Sa mga public officials. So, kayo ba, pabor ba kayo dito? Diba? So, yan, nasa comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.